Oh, juicy! Nako po. Sino ang hindi naaarawan? Medyo kinabahan ako dun. Hello, builders! Mali! Hi, builders! Welcome back to our channel. My name is Jesse Vicedo, a project architect of Polylite Industrial Corporation. And I'm Patrick Trinidad. I'm the project engineer for the technical department of Polylite Industrial Corporation. And for today's video, sasagot kami ng mga questions from the bowl. Okay, so first question. Sinong nasa site palagi? So, depende sa nature ng project. So, pag more on architectural, interior yung nature ng ginagawang construction project, usually, site architect. Kapag hindi naman, site engineer. Basta ang designation mo sa site. Yeah, Ikaw, sir. tama siya. To add up, sir, depende talaga yan sa nature ng work. Hindi siya pag site engineer lang or pagka office architect lang. So, Yeah. depende sa nature ng work. Yeah. Next question Sige. from the bowl. Sino ang hindi naaarawan? Parang naaarawan yata ako ng malala. Pwede natin to i-connect doon sa last question. Well, depende din sa nature ng work na assign doon sa professional. Pero dito sa amin sa Polylite, usually ang naaarawan is yung mga engineers natin. Kasi kami, yung mga architects, here sa Polylite, nakafocus kami doon sa design ng mga showrooms. Pero usually kasi sa implementation ng projects ni Polylite itself, sila engineers yung talagang pumupunta sa site. Pero most of the time, nakadelegate talaga yung task ng site management sa mga site people. Next question. Next question tayo. Medyo kinabahan ako dun. Sino mas magaling magbasa ng plano? In training tsaka in education, ang alam ko, architect talaga. Kasi yun talaga yung tinuturo sa kanila. In work, yun yung expected sa kanila. Kasi sa mga civil engineers or kahit sa ibang mga engineers, more on nakafocus lang dun sa area of expertise nila. So for instance, sa aming mga CE, more on structural. Ang architect, meron silang overview ng lahat ng aspects ng plano. Architects daw. Ikaw na. Ako na to eh. Hindi, joke lang. Can we agree to disagree? I would disagree kasi sa practice, yes, kung fresh tayo lahat graduate, siguro mas may ace dito sa question si architect. Pero pagdating kasi dun sa, well, practice itself na, I would say na si civil engineers naman. Kasi civil engineers yung usually nagiging project managers, di ba? In order for you to be a project manager, of course, you have to know yung lahat ng set of plans, kung ano yung technicalities ng set of plans. Si civil engineer naman yung mas magaling magbasa ng plano. I agree with that, sir. Yung sinasabi ko lang kanina is more on yung sa edge. Yeah. Oo. Pero ako na to By eh. training. Pero ikaw na, Tito Boy. Hey! Next question. Next question na. Okay lang? Sige. Ano yung mga engineering, architectural problems ang nasolusyonan nyo na kailangan ng outside of the box thinking? So parang outside of the box siya in a sense na hindi siya nagiging practice sa company. Hindi lang naman dito sa company natin. Kumbaga sa mga pinanggalingan ko rin. Hindi naging practice sa isang project na na-handle ko. Makipag-set up ng meeting dun sa operations. Kaya parang sanay kasi sila chat-chat lang. Para ma-plancha lahat, lumapit ako sa operations directly. Kasi para at least malinaw na, ito gagawin natin. Ito yung magiging plan of action natin. Ganito yung magiging contingencies natin. So, yes. Yun yung sa akin. Ang galing yun Next question. Next question tayo, engineer. Drama ko dun Oo nga eh. Munti ka na ako maiyak sa'yo eh. Ito. Pungkatan ng past. Meron na ba kayong biggest mistake sa trabaho? Sa pag-ibig ako meron. Naging overconfident ako sa plans. In-hand over ko yung plans kay contractor. Tapos, ang inaasahan ko, alam na nila yung gagawin nila. Nangyari one time, naglagay ako ng track lights doon sa isa nating showroom. Sa track bar kasi, mayroong apat na ilaw yon. Ang ginawa ng contractor is, yung track bar, napansin ko parang mga nakalawit na mga power supply doon sa track bar. Yun pala, ang ginawa ng contractor, yung bawat track light na kinakabit doon sa track bar, binigyan niya ng supply each. So, ang dami nun. Imagine how many stub out ng power supply yun. Parang yung mistake para sa akin is yung kakulangan ko sa pag-check. Well, nagawa naman ng paraan, ayos naman, na instruct naman si contractor kung paano yung gagawin, ganito, ganyan. Yan, okay naman. Tsaka, cute pa rin naman tayo kahit nagkakamali.
Wala tayong magagawa doon. Next question na. Ano ang pinaka-importanting skill meron ang isang engineer or architect? Ang pinaka-importante talaga, aside from the technical skills, critical decision-making skill sa site. Kasi kung wala ka niyan, magsastumble ka dun sa site, hindi mo kagad siya magagawa ng paraan. Baka mag-cost pa ng mas bigger na cost or impact doon sa project, which is easily kaya mo naman palang gawa ng paraan on point kung meron kang critical decision-making skill. Ako, architect, dadagdagan ko na lang yan. Tibay ng dibdib. Kasi you're dealing with a lot of different people. Iba't ibang cultural background, educational background. Merong mga professional makitungo, merong mga iba barumbado. So, parang dapat ready ka. Additional pa pala, attention to detail. Bunot na ako. Anong pinakaayaw mo sa kapwa engineer and architect? Oh, juicy! Nako po. Ang ayoko kasi yung parang prasuhan tsaka sigawan culture pag nasa site. Para sa architect tsaka engineer. Ideally kasi, when you're resolving problems, dapat calm and collected ka. Pero in some ways, naiintindihan ko yun kasi una, maingay sa site. Pangalawa, yun nga, lalo na kapag ka meron ng mga deadlines, meron na nako-compromise na mga commitments sa contract. Pero at the end of the day, lahat ng bagay ay maladaan sa mahinahon na usapan. Pero naiintindihan ko yung culture na yun. And as engineers and architects, we have to live with it. Godspeed. Doon naman ako sa part ng design. Diyan minsan nagkakatalo kasi yung engineers at saka yung architects. Well, kasi ibang architects, kasama na din ako siguro, meron kami minsan mga design na out of this world. Like, for example, planted konti yung structure. Meron naman cases na nagagawa siya, pero kasi it would require how many days ng pagdidesign ng structural para lang magawa yung design ni architect. Meron talagang mga parang clash na engineers at architects dahil doon sa mga ganong klase ng scenario. Kasi nga naman, si architect, gusto niya naman talaga ma-meet yung standards ni client. Tapos, of course naman, si engineer, syempre gusto din naman niya yung structure na gagawin nyo as a team very realistic naman tsaka matibay. That's why may engineers tayo. Specialty nila sila civil engineer, structural engineer is yung strength ng facility itself. Next question? Sige. You ready? Okay. Last 2 questions na, brother. Naku. Gusto ko pa sana na mas marami pa. Mamaya. Ayoko na. Joke lang. Sa isang salita, ilarawan mo ang engineer or architect. Reality. Ako kasi pag architect, visionary. Pag engineer, detail. Well, kaya ako nasabi na realistic yung si engineer. Kasi nga naman, yung design ni architect, sila engineer talaga yung nagbibigay ng reality doon sa design. I mean, nagko-compute ng loads or nagbibigay ng detailed design nung bawat poste, bawat beam, bawat parts nung facility itself. Kay architect naman, kaya ako nasabing visionary kasi malawak yung overview niya when it comes to projects. Merong structural, merong mechanical, electrical, architectural, and the like. Kumbaga, siya yung nagko-collate ng lahat ng vision na yun. Vision ni client, feedback ng engineers, foreman, tsaka construction workers. Lahat yun, nasa consideration na yun. Ang architect kasi, hindi lang naman yan more on design, drawing. Kasi may mga kino-consider din silang mga scientific na na factors, such as saan papasok yung hangin, ganun. Actually, ang gusto ko nga sa architect, mixture siya ng art and science. So, may gusto kang architect? Next question. Yeah, well, actually, architecture is the art and science of buildings. Yeah, that's architecture. Kami parang nagiging checks and balance ng mga architects. Kasi minsan hindi natin naiiwasan yung mas artistic side ng architect yung nangingibabaw eh. So ikaw yung ikaw yung magsasabi sa kanya na, hold up. Sorry na. Ano yan? That's too much. That's too much. Ganon. The love-hate relationship. The next and final question, Engineer, do the honors. Sino ang leaders sa proyekto? Sa org chart ng construction, usually, ang head talaga niyan is either project director or project manager.
And yung mga nilalagay dito can be an architect or an engineer. Whether civil, mechanical, electrical, again, depende sa nature ng project na gagawin. So, kung ito ay electrical installations, usually, ang expertise nito ay yung may experience sa electrical. Most likely, electrical engineer, but not necessarily. Kung kunyari, architectural, interior, usually architects. Yeah. Yun na talaga yung practice na nagsisimula talaga siya sa client and project manager. Siya yung magdi-disseminate ng workload, maghahanap siya ng design team. From there, magba-branch na out na siya doon sa mga trades na kailangan para doon sa completion ng work. Ano, engineer? Kaya mo pa ba? Kaya pa. Wala nang laman eh. Uy! Tsaka wait lang, the time. Tatawagin na tayo doon. Oo nga, sayang. Kung mas marami pa sanang questions, mas gusto ko pa sana mas marami pang questions eh. Diba? Ulitin natin to, no? Someday soon. Someday soon. It's a wrap. So guys, I hope na-enjoy niyo yung video na ginawa namin ni Engineer Patrick. Ayun, sana naging very informative tsaka inspirational tong video na to, lalo na sa mga future engineers dyan and architects. Huwag kayong kakabahan sa field natin. Just enjoy the journey. Yeah. See you again on our next video. Bye, builders!